Solid pa rin ito pong si Grandmaster Wasiso pagkatapos po ng 5 rounds dito po sa ginaganap na Grand Chess Tour Single Cup 2026. Ang problema niya, kalaban niya po sa round number 6, walang iba kundi si Grandmaster Maxim Baxiel-Lagreb ng France na kung saan sinusuki lagi si Wesley. For some reason sa standard event nila, tambak po ng score si Wesley, laging talo kay MBL lalo na pag black siya. At sa round nga na ito, black po si Wesley, puti si MBL. Anong nangyari? Naulit yung madalas silang laro, pero for some reason, madalas talo si Wesley. Ang ginawa po ni MBL, nag-e4. Nag-e5 naman si Wesley. Knight F3, Knight C6, Bishop B5, and then Knight F6. Ito po kadalasan yung laro nila eh. Paborito po ito ni Wesley. Pero for some reason, madalas talo si Wesley. Ang nangyayari po sa laban nila, nagkakasling yan. Ito po yung binibigay yung pawn sa may E4 eh. Na kung saan, naku po, maraming beses sa laban nila, tinitirahan po ng D4. Pero meron din silang laban, nag-rook E1 lang si MBL. Nauwi sa talo si Wesley. May mga tabla pero may talo din si Wesley. Ngayon, ito pong D4 na to, explain ko lang po ito. Kaya po ginagawa yan. Kasi, kailangan niya pong ibigay yung pawn, mabubuksan po ito, magkakaroon ng play dyan. Kaya kadalasan tinitira dyan, hindi po kina-capture yung pawn, nagna-knight to d6. At pagka knight to d6, syempre, ang ginagawa, hinahataw po yung bishop. Kahit libre yung pawn, di makain, kina-capture muna ito pong kabayo. Pagka-takes niya sa kabayo, babawiin po yan of course, at di po nang ginagamit yan, and then nagpo-pawn takes sa may E5. Pwede din mag-knight takes yan eh, pero hindi ganun kagandahan yung knight takes. Kasi ang gagawin, bishop E7 castling, merong pair of bishop si Wesley. Ang ginagawa, pawn takes talaga. Bakit? Para mapilitan gumalaw yung kabayo, knight to F5. Tapos kakainin po yung reyna, king takes, ayan. So kahit na po, pair of bishops yan, no? Okay lang ang white kasi sira naman po yung pawn structure tapos yung king hindi pa nakakasling. So, according po sa engine evaluation, this is equal at madalas po itong nalalaro. Ngayon, mabilis sila parehong tumira kasi mainline naman yan eh. At dito po, ang tinira po ni MBL, nag-knight to C3 na mabilis pa rin tinira. At ito, magtataka kayo. Kasi mainline yung knight to C3 pero si Wesley So, nag-isip po ng napakatagal. At siya po ay hindi tumira ng main line or yung best move talaga na king to e8 kumikending agad. Usually king to e8 yan kumikending agad, di-develop to tapos yung rook dyan ipinapalit yung tore kung sakali makunin yung file. Mas pinili niya po ito, bishop to e7. Nag-isip agad ng 5 minuto halos. So pagka bishop to e7, MBL nag-bishop to f4, tamang develop lang. Bis tumira ni MBL na sinagot ng knight to h4. Ang tagal tumira ni Wesley. Ang gustong mangyari ni Wesley, mapalit-palit po yung pyesa. So, kaya palang nag-bishop e7 muna, gusto niya dito para tuluyang mapalit. Ngayon, pagkatira po niyan, nag-rook to d1 chinek at napilitan na si Wesley mag-king to e8. After king to e8, kinapture na yung kabayo na binawi ni Wesley. Tingnan niyo po yung oras. Nako po, halos 16 minutes ang kalamangan ni MBL. Nasa move 12 pa lang tayo. Ngayon dito po, tumira po si MBL ng knight lang po sa may E2. Ito yung dating tira pero mas pinili yung knight to E2. Tingin ko yung gusto niyang tema, ganito. Pwede po siya pumunta dyan. Tapos ito pwede ipalit yan. Tapos magtutulak. Tapos double pawn. At ang problema po dito, pag double pawn ka na ganyan, tingnan nyo mabuti ha, para kang 1 pawn down. 1 pawn down ka sa may king side kasi 4 versus 3. Tapos ito wala, hindi tatagusan kasi double nga eh, double pawn. Yan ang nangyayari. Anyway, ang ginawa ni Wesley, umatras agad.
Pagkaatras, nag-rook to E1, mabilis pa rin si MBL at ang lamang niya po 23 minutes na. Ngayon, yung rook to E1 na yan, mabilis tinira pero novelty yan. Ibalik ko lang 'no, ang lagi po kasing tinitira dito knight to D4 saka knight to G3. Pero MBL 'no, blinitsa lang yung rook to E1, tinira lang agad, eh. At pagka rook to E1, ano bang idea niyan? Abay hindi po ako sigurado, eh. Bukod po kasi sa okey, nag-control ka ng open file pero wala namang umaatake dito, hindi kailangan depensaan. Ang akin lang pong nakikita is, for future purposes, future purposes. Ang pinakagusto niya po na gawin, eh, mag-e-F4 gano'n, tapos parang suporta na 'yan diyan. Anyway, ang bilis din nila ni MBL, eh. Si Wesley tuloy napaisip, sabi, "Teka, novelty ka na naman brad, Anong plano niyan?" Ang ginawa po ni Wesley, nag-bishop lang sa E6. Ngayon pagka bishop to E6, tingnan niyo yung evaluation bar. Medyo may kalamangan daw ang puti ng konti. Ang idea ng bishop to E6 to simply develop the bishop para po mapalit na. Ngayon may konting hataw do'n pero hindi naman puwedeng capturein 'yan, eh, kasi 'pag tinext mo 'yan makukulong ka pa, eh. Ang ginawa po ni MBL, nag-knight to D4 na. Ayun na nga, aba teka lang, parang may nakita akong reason. Balik ko lang, Aba, baka gusto lang talagang tempuhan ni ano, MBL. So eto nagpe-prepare lang, hinihintay niya kung saan nilalagay yung bishop ba. So 'pag pumunta ka dito may gano'n din, 'pag punta ka dun may gano'n. Kasi wala namang magawa siya kundi mag-develop, 'di ba? Yung iba po kasi dito nilalagay yung bishop, puwede din kasi yan, tapos ipapalit dahan-dahan na gano'n. Pero yun na nga po ang ginawa 'no, so nag-bishop to E6 na tinalunan pa rin ng kabayo. At pagkatalon nag-rook to D8, aba binigay lang. Siyempre kinapture po ni MBL, ang bilis tumira ni MBL. Mukhang preparado siya dito, binawi po yan and then tinakes and then kinapture. Kung titingnan niyo yung oras ni Wesley nangaluntoy na, eh. 35 minutes po ang kalamangan ni MBL. Nadagdagan pa yung oras niya after 17 moves. Si Wesley, mahigit 30 minutes na po yung kanyang naubos. Pagka bishop D8, nag-bishop lang po sa may E6 and then nag-A6 lang. At ito daw po ay lamang for the side of white. Konti lang naman. Bakit po? Again, para kang one pawn down sa may king side. So, ang puwedeng play mamaya puwede siya makapag-create ng pass pawn, tutulak. Ang ginawa po niyan, nag-F4 na nga, sinagot po ng A5 or H5, mali pa pala 'yan. Pero ako nakuha ko yung tema, eh. Hindi mo puwedeng payaang makapag-expand yan na gano'n, medyo masakit ang dating no'n. Kaya nga po, ang ginawa naman ni MBL nag-rook to E1, abay balik natin, ang tamang tira na hindi mo maintindihan, engine move 'to, rook to B1. Paano mo explain 'yan? Number 1 engine move, rook B1. Pero ang nakikita ko siguro gaganito, ganyang play. Pero sisirain mo yung pawn structure mo maganda, ipapalit mo dito para makapag B5. Pero yun daw ang best move, eh. Anyway, nag-rook to D1 and then nag-G6 lang, solid lang. Nag-king move and then bishop lang po sa may E7. Ang magiging approach dito, dahan-dahan mag-a-activate ng king, magta-try expand. Ang black naman kailangan matanggal niya yung tore. Kasi 'pag natanggal mo yung tore, yung chance na draw mas tataas. So ang ginawa po nag-king to F3 na nga, ayan 'no, lumalapit lang. Nag-king to 8, rook to H7, nag-A5, nag-B6 naman, kasi ano, medyo iipitin ka, inunahan na. So pagka B6 nag-C4 na tinirahan ng rook to F7, kining movean siguro naalangan siya sa mga idea ng G5, pagka king move saka activating the king yan, eh. Pagka king move, nag-bishop lang po sa may B4 na sinagot ng rook to D3 at hinamon lang yan ni Wesley. Ayan, oo. Kailangan niya mapalit yung tore. Once again, tulad nga ng sabi ko, kahit mukhang one pawn down yan sa may king side, kung mawawala yung tore, okay lang. Kasi medyo bad naman yung bishop, sa king side. Hindi pa ma-activate masyado yan dahil yung pawn niya po is nasa itim din. Ayan, hanggang depensa lang sa may king side. Anyway, nag-bishop to D4, ayaw ipalit. Na sabi ni Wesley, okay, dito tayo. B5, napakagandang tira. Kailangan niyang gawin yan. Pag kinapture, takes, ayan, heal na yung kanyang pawn structure. Laban na yan. Baka nga lumamang pa siya pag kinapture, eh. Siyempre, hindi po gagawin yun. Ang tinira, nag B3 lang para depensahan yung pawn.
na sinagot naman ni Wesley ng rook to D8. Ngayon, coach, parang ang weird ng rook to D8, walang dating. Ang dating niyan ganito, hindi po makagalaw ang black. Kasi once na gumalaw siya, especially yung bishop, kakapturin. Ngayon 'pag gumalaw yung tore, ipakita ko lang. Let's say for example dito, ayun. Anong tira is lalapitan mo lang yung pawn. Ngayon wala siyang improvement na gagawin kasi nandito siya, hindi siya makagano'n, eh. 'Pag gumalaw yung bishop mo, ikaw bigla makakapasok. Once nakapasok 'yan, ang daming puwedeng gawing threat niyan sa loob. Check dito, o dito sa 7th rank. So, hindi din makagalaw. Again, capture dito, hindi gano'n kaganda, 'no? Kaya nga po, balik po tayo do'n, since hindi makagalaw 'yan, hindi makagalaw 'tong bishop, eh, 'pag gumalaw yung king, tutulakan ka naman. Kaya ang ginawa po niyan, eh, umatras na lang yung bishop at pinalit na lang po yung tore. Ngayon pagkapalit ng tore, slightly better pa rin po ang white, dahil sa nakakatakot nga kung makapag-create siya ng pass pawn dito sa may queen side, eh, the best 'yun. Pero ano bang nangyari? King to D7, tumira po ng H3, ayan, maggi-G4, nag-king to E8, hindi nag-improve. Bakit? Tingnan niyo po yung posisyon ng puti, hindi po makapasok yung king, walang point of entry. Kaya si Wesley ganado lang, eh, king move lang, ayan, oh, king move lang ako, bahala ka. Ngayon pagkatira niyan, umiwas lang, wag natin ipalit. Tumira po nun, o king move lang, umatake, dumepensa, o walang ginagawa, oy, lalapit siya do'n, mag-i-improve, bumalik dito. Bakit? Kailangan bantayan yung king na dadaan do'n. Okay? So, ang ginawa po is nagpunta do'n, bumalik yung bishop, gumanon, nagpabalik-balik lang yung bishop, pabalik-balik lang. Ngayon nag-king move na naman si Wesley, in case na gumanito ka, dito lalapit, ayan. Gano'n po mangyayari. So, nagtulak na lang, kinapture, takes, and then nag-king move na naman. Umatras na naman yung bishop, gumanon, umapit yung king, walang point of entry. Tingnan niyo po, pabalik-balik lang si Wesley, walang point of entry 'yan. Kahit anong gawing lakbay at kilos niyan, walang point of entry. Ngayon sigurado ako may tanong kayo, "Coach, bakit hindi po i-F5?" Ayan, in-F5 din. Kaso pagka F5, eto yung matinding depensa, eh, capture lang, takes, tapos pawn takes lang. Pagka pawn takes, C5 lang. Bakit kailangan gawin ni Wesley so 'yan? Kailangan tanggalan niya po ng point of entry itong king. Bakit? Ano bang mangyayari? Mamaya po kasi 'pag tinulak mo 'yan, may gano'n, didepensa ka dito, yung king papasok dito. Now, because of that C5, hindi po makapasok yung king. Ang tanong, "Coach, magkaka-pass-pawn dito." May pass-pawn pero hindi makagalaw yung king, okey? 'Pag ang ginawa ni Wesley dito, mamaya kinapture niya 'to, like for example, tuloy natin, nag-bishop 'yan, ayan. 'Pag kinapture niya 'to, talo agad. Kasi capture tapos maitutulak. Pero kung hindi mo ka-capturein, tulad po ng nangyari sa laro, ayan, nag-bishop lang, oh, nag-king move kasi hindi nga ka-capturein, eh, tsumik, pumunta dun, tapos umatake lang sa pawn, pumunta dun para dumepensa, nagbantay lang. Ngayon hindi mo maiwan ito para pumunta sana dun, 'di ba? Hindi mo maiwan, eh. 'No? 'Pag kinapture mo naman, hindi po ito ginawa, pero 'pag kinapture mo naman, abay king takes lang, anong gagawin mo? Baka bumagsak pa 'to. Hindi ka pa rin makalapit, ayan, baka matalo ka pa diyan, ano, baka matalo ka pa, ayan, eh, siya magpipilit, eh. Hindi makakapasok, guys. Ang ganda ng pagka-setup. Isang oras pa si MBL, 18 minutes na lang si Wesley, pero nakuha ni Wesley yung tamang setup, oh. Ngayon, coach, baguhin natin, okey, bishop move, gano'n, gano'n, gano'n. Tapos ang gawin natin, coach, itulak natin 'yan kasi nga 'di ba goods na siya, oh. Depended na, hindi na maiwanan. Yes, depended, 'di maiwanan, pero pagka king to F7, paano ka mag-i-improve ng posisyon? Ayan, paano ka mag-i-improve ng posisyon? Kasi simpleng C6 lang, wala ka ng pasok, yung bishop pabalik-balik na lang dito. Hindi ka kasi makakatawid diyan, eh, wala, harang masasaraduhan. Kaya balik tayo do'n, hindi niya maitulak, so nag-bishop na lang, tinulak, nag-king move, bishop doon, gumanon, bishop do'n, aba hahamunin guys, hahamunin, gumanon, hinamon na nga, sige subukan mo kainin, magkaka-pass-pawn din. So ang ginawa, tsumek na at ayan na, nangyari pa rin at pagkatira nito, boom! Solid liquid gas, walang mapasukan yung king.
'di ba? So, 'pag kinapture mo 'yan, Pontex, depensado, parehong may paspon tabla ang mangyayari. Kaya po dito nagpabalik-balik na lang sila kasi wala ng improvement na magawa. So, natabla si Wesley kay MBL na medyo nakakaba yun, sasabihin nila, "Boy tabla," yes, pero ang hirap ng posisyon saka itim si Wesley. Grabe, ako natabla niya si MBL na laging tumatalo sa kanya sa ganitong opening, okey na ako dun. Ang tanong, ano nangyari sa ibang laban? Eto po, natabla si Sam Sebian kay Vincent Kimmer. Natabla si Wesley Anishgiri lang ang nanalo kay Banporis. Tabla din si Sindarov saka si Fabiano Caruana and Levon Aronian at Pragnananda. Gusto ko lang silipin mabilis kung paano tinalo ni Anishgiri yung kamukha ko. Teka lang po, okey, bago ko ipakita yung standing. Oy, grabe opening ni ni Jordan Banporis, Queen's Indian, parang parang nang-aano siya, nagti-trip lang. Parang nagti-trip lang. Hindi naman masama yung opening niya, pero hindi kasi masyadong ginagamit yung mga opening na 'yan, oo. Grabe, umatake do'n, uy, tumalon. Teka lang, bakit hindi makain 'yun? Magpo-Pontex, lalakas 'to. Kaya po dumipensa. Pontex, okey. Okey yung posisyon ni Van Forest, paano siya natalo? Nagkapanikan na naman 'to. Yun, nag-aggressive masyado. Sabi ng engine develop lang, pero aggressive masyado. Nakapagtira tuloy ng gano'n na paatras, okey. Tapos C5, grabe nag-uwian yung mga piyesa at ayun na nga, dun nagkaproblema, nakuha yung file, ayun medyo nakapasok at lumakas yung bishop sa may E5, ayun na. Medyo nagamit na yung piyesa, siya na matapang ngayon, Siya pa yung nagbubukas, 'no? Binigay lang, 'no? Bakit binigay lang? Capture text, mamaya puwede dito, puwede din dun. Ang ginawa, nag-win dun. Anong mangyayari 'pag tinext? Pakita natin, Bishop takes, tapos eto check threat. Halos sugsong, walang iya, walang magawa. Eto masakit. Grabe, 'no? Lamang daw ang white. So, ang nangyari, gumanon, hinamon, tsumek, humarang, and then pumunta lang dun, tinext. Ayan, ganun pa rin nangyari. Tumulak, mali daw, Bishop G2, atras lang. Umangat yung tore, inatake, napabalik, at Bishop doon. Alright, ayun lang, nangisay. 3 minutes na lang, Ang best mag-win to C7. Pero kahit ata yun, talo pa rin quality down. So, napilitan dyan, nagka-check. Pagkatira doon, Bishop to G5, resign na lang, sir. Bakit nag-resign? Pwede naman depensahan. Ang problema po kasi 'pag dinipensahan mo, pagkatira po ng knight to H5, wala na. Iyak tawa na. Hindi madepensahan, 'no? Balik nga tayo, wag natin depensahan, igalaw. 'Pag ginalaw mo naman, Bishop to F4. Grabe. Ubos. Mamaya may ganito pa rin, ubos. At dahil diyan po sa panalo nitong si Anish Giri, nakaapekto ba yan sa standing? Eto po standing. Leading pa rin si Wesley, solo lead. At sila Fabiano, MBL, Vincent Kimmer, Pragnananda, pumapangalawa. Ngayon, si Anish Giri kahit nanalo, walang epekto dahil kulembat si Anish nung nakaraan. Ayan, nangangamote si Banporis, si Sindarov, at si Anish Giri sa torneyong ito. Ngayon, sa susunod na laban, ito po ang pairing kalaban po ni Wesley So, si Anish Giri. Tingnan natin kung anong mangyayari. Abangan niyo po yung mga susunod na kabanata. Anyway, muli ito man yung Coach PD Master Daniel Causo. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Of course, supportahan niyo din po yung ating Biyahero Chess Coach application. I-search nyo lang po sa Google. Alright, madadownload nyo na, malapit na po sa Apple Store. Hanggang sa muli pagkikita, don't forget to like and share, follow and subscribe. God bless po. Bye-bye. Thank you sa support. That little mouse, cause I'm an albatross.